Hi, sis. Hello. Ah, ay, taga saan ka dito sa Malaysia? Dito lang ako sa Pitaling Jaya. Sa may Sri Manja. Sri Manja. So, medyo malayo ka pala sa no, sa Kotaraya, no? Medyo malayo ng konti. Malayo. Malayo. Kumusta Tsaka naman hindi na ako nadadayo doon. Kumusta naman ang buhay mo dito sa Malaysia? Kay Kabayan? Okay lang. Okay lang. So, ano na yung mga gusto mo sa buhay? Ang mga pinapangarap mo? Okay naman. Kakaraos. Yun lang. Pag merong pera, papadala. Ganun pa din. Oo nga, no? So, kung halimbawa, yung i-rate mo yung buhay mo in the scale of 1 to 10, ano kaya ang ano mo dun? Ano yung rate mo dun? Saan mo i-rate yung buhay mo? 9. 9 na. Medyo maganda na. Hindi naman yung wala tayong kakontentuhan sa puso. Ano kaya gagawin mo para mas lalo pa siyang tumaas? Para fulfill mo yung Siguro kung pangarap mo. makauwi na sa Pilipinas, no? Pag okay na lahat, tapos makauwi sa Pilipinas. Siguro yun. 10 na siguro yun. Wala na Oo, akong hinahanap. oo, no? Pero ang ano kasi natin kapag sinabi nating fulfill ng buhay natin, ang lagi nating iniisip yung material na bagay, 'di ba? Mm. Mm. Pero yung sa ating yung Bakit meron spiritual, pa 'di ba? bang iisipin tayo, te? Siyempre, sabi nga kasi alam mo, kabayan, sinasabi sa Biblia, sa John 10:10, mabuting buhay. To have life in a full para pumatay, magwasa. Pero ang Panginoon ay pumarito para bigyan niya tayo ng magandang buhay na kasiya-siya. Hindi mo ba, yung parang hindi ka ba na-excite sa buhay mo na, ay mayroon pa pala akong sumbungan, ganun. Hindi lang pala yung sarili ko, may kakampi pala ako. Ganun. Okay. Oo. Oo. Ay, kabayan, pwede ba akong magtanong sa'yo? Pwede naman po. Pero bilisan mo lang medyo Dumating konti ba lang sa oras ko. dumating ka ba sa buhay mo na kung halimbawa mawawala, ay hindi naman sana, no? Pero kung halimbawa mawawala ka ngayon, mamamatay ka, alam mo ba ang pupuntahan mo? Hindi ka ba mapunta sa langit? Hmm, oo naman. Oo. Pero sabi nga ng Panginoon sa 1 John chapter 5 verse 10, sinulat niya ang kanyang pangalan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ikaw pala, alam mo pala, napupunta ka pala sa langit. Pwede pa Oo, ba magtanong ng isa pang tanong sa'yo? sige, sige. Oo. Halimbawa, sinabi mo kanina na oo, pupunta ka sa langit, ganun ka kasigurado, di ba?
paano kung sasabihin ng Panginoon na ano kaya ang qualification? Sabi ng Panginoon, bakit sukin sa aking kaharian? Ano kaya sasagot mo sa Panginoon? Hmm, hindi Kabayan. hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nagnakaw, mabait naman akong tao, matulungin. Nagbibigay pa ako sa charity. Oh, hindi papasukin ko ako ng Panginoon kasi yung 10 Commandments na nasunod ko naman. So, maganda yan, no? Yung sinabi mo na hindi ka pumatay, hindi ka nagnakaw, mabait ka, gumagawa ka ng mga charity works. Pero yan ang mga yan, mga good deeds, no? Pero alam mo, mas mayroon pang mas maganda na pagkatapos kong marinig yung una mo na sagot sa shinare ko sa tanong ko sa'yo, mayroon akong magandang ibabalita. Pero nang narinig ko yung ikalawang tanong mo sa tanong ko na sinagot mo, mas mayroon pa akong mas maganda na i-share na good news sa'yo. Alam mo ba na ang Meron pa bang good langit news ay doon? libre lang kaloob ng Panginoon? Oh, Oo, kasi ang langit ay libre lang kaloob ng Panginoon. sige po. So, sabi nga sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sipin mo, kamatayan pala ang ng kasalanan, pero tanggapin mo lang ang Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ba napakagandang gift sa atin ng Panginoon yun? Na hindi naman natin kailangan kitain, hindi nga natin deserve eh. Ito ay pribilehiyong binibigay ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin mo. Di ba? Para lang yung kabayan sa isang regalo. Di ba, for example, di pa tayo ganong magkakilala, di ba, kabayan? Pero, halimbawa, magkaibigan na talaga tayo, di ba? So, binigyan kita ng regalo. Di ba? Binigyan kita ng regalo. Cellphone, yun ang ano ngayon, di ba? Yun ang uso, cellphone. So yung cellphone, binigay ko sa'yo, pero nakita mo napakamahal ng cellphone. Ngayon, sinabi mo sa akin, ay, kabayan, ibabalik ko sa'yo yung kalahati para naman may pera ka. So, palagay mo ba, ako nagbigay ako ng buong puso sa'yo, tapos babayaran mong kalahati. Diba? Ano kayang mararamdaman ko? Palagay mo. Siguro magalit kasi parang na-insulto ka, no? Na feeling ko wala kang pera. Tapos ibabalik mong kalahati. Regalo yun eh. Oo nga, no? Pero sabi din sa sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi niya, for it is that you have been saved. So ang sabi niya sa pamamagitan ng kalwatian ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Tapos yung kaligtasan na yun ay gift ng Panginoon sa atin. So hindi natin yung may pagyayabang. Siya ang Panginoon lang ang pwede na walang ibang magmalaki. Kagaya ba kapag, for example, kagaya mo, nasa ibang bansa tayo, no? Bumili ka ng bahay. So, siyempre, dahil yun ay pundar mo, may pagmamalik mo siyang bahay mo siya. Di ba? Pero, kapag ang sa Panginoon, dahil siya lang ang nagbigay nun, wala kang nga ginawa eh. Ang gagawin mo lang naman, tanggapin mo siya. So, hindi mo siya may pagyayabang. Ganyan ang tao, mapagmalaki. Kaya nga ang sabi, ang tao ay makasalanan. Tapos, sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, lahat tayo, nagkakasala, no? Lahat tayo makasalanan. Kaya, ang tao,
maraming mga kasalanan na po pwedeng mangyari. Kagaya ng sample, sa isang araw, 3 beses na lang tayo na magkasala. Sa umaga, nakalimutan mong magpasalamat sa Panginoon. Tapos sa tanghali, siyempre ginising ka ng Panginoon, di ba? So sa tanghali, kumain ka. Hindi ka pa rin nag-pray sa Panginoon. At sa gabi, na nakauwi ka ng maayos galing sa trabaho, kabayan, nakalimutan mo pa rin na magpasalamat sa Panginoon. Hindi ba 3 beses yun? So, kung yan ay ginagawa mo sa bawat araw, at ang isang taon ay 65 days, i-times mo siya ng 3. Kung ito-total mo siya, 1,000 sin, more than 1,000, pero 1,000 na lang kamo kasi minsan baka mamaya 2 beses na nag-pray ka naman ng salamat Diyos, ganun. Naginising mo ako ng umaga, ganun. So, ang dami pa rin mga kasalanan, no? Kasi mayroong mga uri ng kasalanan. Yun ang omission yung hindi man tayo nagpapasalamat sa Panginoon na dapat gawin natin. Yun ang omission, yung hindi na dapat nating gawin, kagaya ng pagpapasalamat, kagaya ng kahit na sabihin mo umawit ka man lang sa Panginoon, yun yung omission sin. Tapos yung commission, yun yung mga medyo mabigat na kasalanan, kagaya ng pagpatay, pagnakaw, mga adultery. Tapos, mayroon namang ikatlo yung thought sin. Yun yung mga iniisip lang. Diyan tayo talaga mga kabayan na napufall kasi minsan may dadaan. Tapos sasabihin natin, makita natin magandang damit niya, tapos sasabihin natin, ay, ang ganda-ganda ng damit niya. Eh baka mamaya sa kanila hindi man siya nagpapadala. Yung mga ganun ba kayan? So yan yung mga kasalanan, no? Na hindi man natin, minsan hindi natin alam, pero dahil naisip natin, ay nagkakasala na pala tayo. 'Di ba? So, ang sabi nga dito na hindi natin maliligtas ang sarili natin. Tanging Diyos lang ang makapagliligtas sa atin. So, kaya kailangan, kagaya ng sabi sa Matthew chapter 5 verse 48, be perfect because yung Father, our Heavenly Father is perfect. So, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi naman hinihingi ng Panginoon yung talagang as in, hindi ka na magkasala, pero at least mamuhay tayo nang naaayon sa iyong nasaayon sa kalooban ng Panginoon, no? So, mayroon pa akong kabayan na i-example sa iyo. Kagaya ng isang boteng tubig dito. So, itong boteng tubig, tingnan mo, napakalinaw niya. Diba? Napakalinaw niya. Pero, pumunta ka sa aming bahay at ibibigay ko siya sa'yo. Pero bago ko siya ibinigay, nakita mo, pumunta ako sa CR at tinatakan ko siya ng drop lang. Yung drop lang talaga. Ng isang drop na galing sa inodoro. At ibinibigay ko siya sa'yo. Tatanggapin mo ba siya? Hindi, syempre. Grabe naman. Kahit naman siguro, gapatak lang yan. Hindi ko yan iinumin, no? O ano ka ba yan? Kasi isipin mo, no? Tayo nga, konting kasalanan, konting patak lang. Iniimbing lang yun na konting patak lang, hindi natin matanggap. Paano pa ang Panginoon na paulit-ulit tayong nagkakasala? Pero and yet, tinatanggap pa rin niya tayo. Tapos, tayo nga, maiintindihan sa sarili natin na kasi marumi. Pero, sa tingin mo kaya sa bawat mga pagkakasala na ginagawa natin, yung sinasabi ko sa'yo na 3 beses ba? Isipin mo nakadami na yun. Pagka, hindi lang ilang drop yun. As in talagang, kumbaga, itong buong tubig na malinis na ito, kung yung 1,000, black na siya, di ba? Mm. Tapos, ang
isip natin, ay okay lang yan sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, ano naman yan eh, natatanggap niya yan. Di ba? Ganun ang nasa sa isip natin, kabayan. Di ba? Ano? Pero kasi kahit gaano karami ang kasalanan natin, ang Diyos pala ay maawain. 'Di ba? At ayaw niya tayong parusahan sa ating mga kasalanan kahit napakadami. So kahit Kasi ba may sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 8, ano? so kahit ba Ano kabayan? may 1,000 a year akong kasalanan, patatawarin ako ng Panginoon. So kung 35,000 na kasalanan ako, patawarin kaya ako ng Panginoon? Patatawarin ka ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 8, God is love. 'Di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Mahal tayo ng Panginoon. Ngunit sinasabi sa Biblia, sa kanyang salita, ang Panginoon ay makatuwiran, makatarungan ng Panginoon. Kaya kailangan disiplinahin niya tayo sa ating pagkakasala. Kagaya ng isang magulang sa kanyang anak, di ba? Napaluin mo yung anak mo, bakit pa? Pag pinalo mo ba yung anak mo, gusto mo ba yung anak mo mapahamak na? Di ba hindi? So, ganun din ang Panginoon kasi anak niya tayo. Kaya ang gusto ng Panginoon na hindi tayo maroon sa kasalanan na yun. Kasi hanggat hindi tayo pinapalo ng Panginoon, hindi niya tayo dinidisiplina, hindi natin minsan nalalaman na yung pala ay kasalanan. So, ganun yun. Kaya kailangan disiplinahin niya tayo. Sabi nga sa Exodus 34 verse 7, ang Panginoon ay mapagmahal, maawain, pero kailangan parusahan tayo sa ating mga kasalanan. Mayroon akong ikukuwento sa'yo, kabayan. Dahil napapanahon naman ngayon yung mga alam mo na ngayon maraming mga nawalan ng trabaho. So, for example lang 'no, ako, dahil natural na ako sa buhay, dahil dati ako may trabaho, ngayon wala. So, hindi ko sanay na gawin ang bagay na yun. Pero dahil no choice ako, pumunta ako ng bangko. So, naisip ko lang na dahil wala na akong makain, so bigla ko na lang naisip na mang-hold up. Tapos, dahil hindi naman ako sanay, madali akong nahuli. Tapos, siyempre, nahuli ako ng pulis, dadalhin ako sa judge. At ang judge, ang sabi niya sa akin, siyempre tatanungin ako, hindi naman kagad ako bigla na lang i-detain, di ba? Sasabihin lang sa akin, no, bakit mo ginawa yan? So, pwede ko bang ikatwiran sa judge, wala na akong makain? Pakawalan mo naman ako kasi wala naman ako nang nakuha. Ayan na nga, hindi pa nga ako nakakuha, pero nahuli na ako. Pwede ka bang pakawalan ng judge na yun ang dahilan mo? Kabayan, pwede ba yun? Hindi Paano kung hindi ka Oo, no? nahuli? Nakuha mo lahat ng pera doon. Oo, no? Sabi nga ng Panginoon, ang Diyos ay nilulutas niya ang ating mga problema. But sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kilala mo ba, kabayan, kung sino si Jesus? Si Jesus Christ, yung ah, pinababa sa lupa at namatay sa cross. Pinahirapan at namatay sa cross. Yun po. Oo, oo kabayan, tama ka. Si Jesus ay 100% naman, ngunit 100% din na Diyos. Parehas, 100% man, 100% na Diyos si Jesus. Sabi nga sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word is become flesh and dwell among it. So, ang ibig sabihin ng kabayan,
ang Panginoon pala ay nagmula sa salita at ang salita ang naging Panginoon at nga siya ang nananahan ngayon sa atin. So, kaya nga pala yung sabi nga, maglalanghla ng bagay, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mapaparam. Kasi ang Diyos pala ay ang salita. Kaya ang sabi nga sa kanyang mga salita na ang Panginoon ay namatay, pagkatapos namatay muling nabuhay mula sa mga patay at nagtubos ng ating mga kasalanan, then umakyat sa langit para ipaghanda tayo ng tahanan. So, ibig sabihin na may tahanan na pala tayo. Hindi lang pala dito sa lupa, pati pala sa langit may tahanan na tayo. 'Di ba? Pero alam mo kabayan, yang mga yan hindi natin yan makukuha kung meron tayong mga kasalanan. Yung kagaya ng sinabi ko kanina sa'yo kabayan, na 'di ba ang tinanong kita kung ilan ang kasalanan ng tao, sabi mo nga hindi lang 1,000 'di ba, 3,000 ang sabi mo nga, 'di ba? So for example kabayan, itong librong ito ay naglalaman ng iyong kasalanan. Dami, 'di ba? So nandito lahat ng iyong kasalanan. So ito sa front, birth certificate, at dito sa back, yung death certificate, di ba? So, ito ikaw. So, ito yung mga kasalanan mo na loob sa librong ito. So, yung kasalanan, nakadagan sa'yo. At itong sa right hand ko, ang Panginoon, tingnan mo ang layo niya, di ba? So, ang layo. So, ibig sabihin, gusto ko nang abutin ng Panginoon, pero nakablock ang kasalanan. Di ba? So, paano ka maabot ng Panginoon kung ang nakablock ang kasalanan? Di ba? Kaya nga ang sabi sa yung Isaiah chapter 53, itaas mo ang notebook Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6, sabi niya, all we like sheep have gone astray. So tayo yung mga tupang ligaw, tayo yung mga tupa na naligaw, na nagkanya-kanya ng landas. Each of us as turning our own separate way. So, ang sabi, ngunit ang Panginoon ay namatay para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, ang Panginoon, dahil wala na yung mga kasalanan, ay naabot niya na tayo. At yung pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yan ang eternal life na regalo ng Panginoon na binibigay niya sa iyo. Tatanggapin mo ba, kabayan, ang regalong ito? Paano? Ay ating makakamtan. This gift is received by faith. Hello po ate, kamusta po? Hello. Ay ate, ako nga po pala si Lerma. Ano pong pangalan ninyo? Lorena. Oh, sige po ate, kamusta naman pong buhay natin dito sa Malaysia? Okay lang naman. Pwede po bang makairam ng kaunting oras sa inyo? May tatanong lang po ako. Sige. Sige po, kung tatanungin ko po kayo on a scale of 1 to 10, gaano na po kaya kayo kapag piling sa inyong buhay? 6. Okay po. 6 po, di po ba sabi nyo? Ano po kaya ang gagawin ninyo para mataas pa po
ninyo? Basta ang alam ko, magtrabaho pa ng maayos. Yun lang. Ang alam ko. Okay po, sabi po kasi sa John 10:10, Jesus said, I have come that may job in time and not into the full. Narito po, pumarito po yung Panginoon upang magkaroon daw po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ako po, nung nakilala ko po yung Panginoon sa aking buhay, sabi ko po na ano man pong dumating na pagsubok sa akin, sa lalampasan ko po ito dahil alam ko pong kasama ko pong Panginoon sa bawat paglakad ko, sa pagharap ko sa bawat pagsubok. Pwede pa pong magtanong pa ng tanong pa. Sige po, dumating na po ba sa inyong buhay na kung sakali bang mawala tayo ngayon, huwag naman sana ngunit ka na ni Lord, matitiyak mo bang sila kapupunta? Hindi. Okay po. Sabi po kasi sa 1 John 5:13, I write these things to you that you may have knowledge of eternal life. Pwede pa po bang magtanong pang pangalawa pa? O sige. Sige po, sakali pong yun nga po, mating na po tayo, mawala na tayo ngayon, wag naman sana, at kaharap mo na si Lord, tatanungin ka niya, bakit kita papapasukin sa langit? Ano po kaya yung sasagot ninyo? Kasi, tumutulong naman ako sa aking pamilya. Tapos, may pag-aalang ako sa matanda. Tapos, mahal ko naman ang aking pamilya. Yun. Sige po, nung narinig ko po yung una niyong sagot sa tinanong ko po, alam na may gusto po ako ibahagi sa inyo. Pero po nung narinig ko yung pangalawa ninyong sagot dun sa tanong ko, nakatitiyak po ako na may maganda po akong ibabalita sa inyo. Alam po ba ninyo na ang langit ay libre, heaven is a free gift? Kasi sabi po sa Romans chapter 3, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Tunay nga na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang handog ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan. Hindi natin to ma-earn, hindi rin natin to matideserve sa itong opportunity na ipinagkaloob sa atin ni Lord. Sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, for it is by grace that you have been saved through faith, not by works, so that no one can boast. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Wala tayong may pagmamayabang sa Kanya. May share po sana ako sa inyong kwento. Okay na po ba? Okay. Halimbawa po, kayo na lang, binigyan niyo po ng gift. Yung gift na yan medyo mamahalin, expensive. Tapos po, nung ma-receive ko yun, gusto kong bayaran yun kahit kalahati lang. So, tingin niyo po kaya ano yung mararamdaman ninyo na gusto kong bayaran ninyo samantalang buong puso niyo namang binibigay sa akin? Siyempre, ma-open ako. Hindi po ba? Ganon din po yung Panginoon sa atin. Nung binigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin po yung ating kasalanan. Alam po natin na hindi po natin ito deserve, pero po dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigay niya po ang kanyang bugtong na anak upang tubusin po tayo sa mga kasalanan natin. Kaya po, so, hindi natin mai-earn yung eternal life. Because as the Bible teaches is, ang tao po daw ay makasalanan. Man is
Kaya hindi po natin masisave ang ating sarili. Halimbawa na lang po, sa isang araw, 3 beses na lang po tayong magkasala. Kung tingnan natin, halimbawa, yung edad na natin ngayon, sabihin na natin 30 pataas. So, kung kukwentahin natin ito sa isang taon na lang, ilan na yung kasalanan natin, di ba? Kung ano natin, may kita 1,000 na. Kung kakalkulatin natin. Ganun na po to, hindi natin may liligtas ang ating sarili. Ang Panginoon lamang po makakapagligtas sa atin. Sabi nga po sa Matthew 5:48, be perfect because our Father is perfect. Ang Panginoon po gusto niya, perfecto po tayo. Pero alam po natin na wala pong perfecto sa mundong ito. Ang Panginoon lamang po. Halimbawa po, ito yung mineral water. Ibibigay ko po to sa inyo to, pero bago ko po ibibigay sa inyo, pupunta muna po ako sa CR. Tapos papatakan ko na ng kahit konting patak lang na galing sa inodoro. Tapos po ibibigay ko po sa inyo to. Sa tingin niyo po ba, iinumin niyo pa po ba ito? Hindi po ba, di ba? Kasi po alam na po natin na madumi na po ito kahit sabihin natin konting patak lang ito, madumi na ito dahil contaminated na. Ganun din po tayo kapag kahit may konting kasalanan lang po tayo, contaminated na po ito. Hindi na po tayo magiging perfect sa Panginoon. Kaya sabi nga po, hindi natin masisave ang ating sarili dahil yung Panginoon lamang po makakapag-save sa atin. Sabi nga, ang Panginoon ay maabagin. Pero, pinaparusahan din po niya mga nagkakasala. God is merciful and He does not want to punish us. Dahil mahal niya po tayo. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, God is love. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya, maabagin po siya sa atin. Pero sabi din po, God is just and therefore, He must punish our sins. Pag nagkasala po tayo, paparusahan din po tayo ng Panginoon dahil mga po, ang Panginoon po ay matuwid. He is just. Tapos sa Exodus chapter 37 verse 4, 34 verse 7, yet He does not leave the guilty unpunished. Paparusahan daw po niya nagkakasala. Halimbawa po, lalo na ngayon, pandemic ngayon, ang dami nakakipitan, maraming tao yung kipit ngayon, yung iba nawawala ng trabaho. Halimbawa po, pumasok po ako sa bangko, nagnakaw po ako. Ngayon po, nahuli po ako. Tapos sasabihin ko sa judge, babalik ko na po ito. Palalayain niyo lang po ako. Sabi ko, ibabalik ko yung ninakaw ko. Sa tingin niyo po ba, papayagan ng judge na nakalaya ako, matatawaran niya ako sa kasalanan ko? Kaya yun po, di po ba? Sabi nga po, kapag nagkasala po tayo, ang Panginoon, paparusahan po tayo dahil sa siyang matuwid. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na ako pang matubos tayo sa ating kasalanan. God solved this problem in the person of Jesus. Pagkakaiba. Pero so far, dahil nga din sa mga, alam mo na, yung mga extra income na pinasok, so dito ako parang nagko-conflict na yan. Yun yung difficult time. Tapos, ilang kaya yung Nasa 6 ako. nasa 6 ka ngayon sa satisfaction mo sa buhay mo. Paano mo kaya ilalagay yun na umuusad
palapit sa 10, ano kaya ang gagawin mo para magiging 10 siya? Parang need kong mag-adjust ng, alam mo yung mga, parang kailangan kong mag-focus at bye-bye. Parang kailangan kong mag-focus at may mga bagay na dapat baguhin. Yun ang sagot mo na kailangan mo mag-focus at may mga bagay na dapat baguhin. Yes. Alam mo yun doon sa sa Biblia, sa sinabi doon sa verse 10, sabi doon, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ay magkaroon sila ng buhay na kasaganaan. So, sa buhay ko, kung iano ko yung testimony ko, 'di ba? Up and down hanggang sa naka-recover ako. So, kahit ano man yung hirap, pero alam kong malalagpasan ko siya kasi andito yung Panginoon sa puso ko. So, yun ang pinangahawakan ko sa buhay. Kasi tatanungin kita ulit. Yes. Sige. Take time lang. Okay na. Pasensya na yun kasi puro tanong ang gagawin namin sa'yo eh. Wala namang problema. Sige, kaya sa'yo. Kung sakaling mamatay ka ngayon, at wag naman sana, kasi lahat naman tayo pupunta doon, di ba? Oo naman. At kaharap mo ang Panginoon at tinatanong ka niya, bakit, mali yung tanong ko. Nag-question ko ako. Kunwari tatanungin ka niya sa inyong buhay na espiritual na buhay, natitiyak mo ba na kung sakaling mamatay ka ngayon, at wag naman sana kasi siyempre lang yun, example lang. Oo. Ikaw ba ay may buhay na walang hanggan or still working pa? Still working pa kasi nga kagaya nga ng sabi ko, may mga bagay pa na alam mo na kailangan ko pa ring hanapin na kung saan ba talaga ako lalagay, even doon na sa may mga blessings kagaya nga ng sabi ko sa'yo, up and down yung takbo ng buhay, but so far naman, even doon na hindi ako nagsisimba, naniniwala pa rin ako na si Lord hindi rin para i-guide ako. So keep holding pa rin para kumbaga ma-fulfill yung paniniwala ko na kahit anong mangyari, ang Diyos nandyan para sa akin. Ang ganda ng sagot mo yan, no? Alam mo sa 1 John 15 to 13, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman ang kayong magkaroon ng buhay na walang hanggan sa makatuwid sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Anong version, Percy? 1 John 5:13. Okay. Tapos? Alam mo ba yung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan para malaman mo rin? So, uulitin ko rin tanong sa'yo. Pangalawang tanong. Tanong ulit ako. Kunwari, yung sakaling mamatay ka tapos kaharap mo yung Panginoon, tapos tatanungin ka, paano kita papasukin sa aking kaharian? Bakit kita papasukin sa aking kaharian at anong inyong isasagot? Bakit, parang mahirap sagutin yan Bakit ito tatanggapin sa aking kaharian? Siguro, para sa akin, kapag tinanong ako ng Panginoon na pag nasa gano'n ng sitwasyon, ang sasagot ko pa rin na makasalanan akong tao, pero naniniwala ako may mga bagay akong nagawa na alam kong naaayon sa kalooban mo. Alam mo, maganda yung sagot mo yan kasi alam mo yung nagagawa mo ng naayon sa Panginoon. Pero
naisip ko na yung unang sagot mo, mabuti naman yung sagot mo una. Tapos, alam mo, ibabahagi ko sa inyo yung magandang balita na malalaman natin na isang dakila siya na balita na ang langit ay libre. Alam mo yung libre, isang regalo ng Panginoon. Na ano siya, tapos ang sabi doon sa Roman 6:13, Roman 6. Roman ano? 6:20, Roman 6:23. 6:23. Oo, Roman Okay. 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kalooban ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristong Hesus ng Panginoon natin. So, hindi natin ito kikitain sa pangunahin din ng puntong ito ay upang ihambing ang paraan ng Diyos na kasama sa paraan ng tao. Ang sabi sa Biblia sa Ephesians 2:8-9 at Ephesians chapter 2 Official ano? Ephesians Okay. chapter 2 Chapter verse 2, 8 to 9, verse 2, ano? verse 8 to 9. Okay, 8 to 9. For it's Tagalog lang. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili at ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki sa sinuman. Alam mo yung kakayanan natin, yung strength natin na akala natin ay kayang-kaya na natin, hindi natin kayanin kung sarili lang natin, kung walang Oo, Panginoon. yung baga, hindi siya natural na lakas natin, which is ang Diyos pa rin yung provided na kusang yung mga lakas na pinanggagaling niya natin. Oo, yun lang kasi kahit alam mo sa akin, katulad ko, meron akong trabaho, tapos may sahod ako, hindi galing sa akin yun, hindi ko siya i-claim na akin kasi blessings Yes. yun galing sa Panginoon. Tapos yung kunwari, may example ako na kunwari bibigyan kita ng regalo. Tapos kunwari bibigyan kita ng regalo, kwentas, mamahalin siya. Kunwari nasa 1,000 ringgit. Tapos ibibigay ko sa iyo, tapos tatanggapin mo. Tapos sabihin mo sa akin, napakamahal naman yung binigay mo sa akin, Percy, babayaran ko yung kalahati. So, siyempre, ano ang mararamdaman ko kung ibabalik mo sa akin yung kalahati? Para sa akin na kung sa ganong sitwasyon, yung bagang hindi ko pa rin pulpin sa sarili ko na galing sa iyo o di kaya isa, alam ko na naghihirap ka para kitain yung pera, which is ano yung simpleng bagay na kailangan kong i-accept yung ganong kamahal na alahas. Pero regalo ko siya galing sa puso ko, ibibigay ko sa iyo. Regalo mo siya para. Ayun na nga, sa akin kasi siguro nakakaangat ka, siguro na tawag din binabalik mo lang yung mga binabalik mo lang yung mga blessings na nare-receive mo from God. Kumbaga, binabahagi mo sa iba. Ganun yung sagot mo, no? Pero kung ako siguro magbibigay galing sa puso ko yung ibibigay ko sa tao, tapos bayaran. Siyempre, madidismaya ako kasi Ay, ayun na po. Para sa, kung babayaan mo yan sa akin, malulungkot ka, syempre. yan po. Ako kung ako magregalo sa isang tao na galing sa puso ko tapos babayaran, siyempre madidismaya ako eh. So, ganun din yung ng Panginoon sa atin na libre niyang binigay. Wala kang babayaran kahit kahit piso. Kasi gift niya eh. Pag babayaran mo kasi,
Tapos, ay kunwari magbigay ako sa'yo, tapos babayaran mo. So, hindi na siya gift. Hindi na siya regalo. So, bakit hindi tayo makapag-earn o makamit ang buhay na walang hanggan dahil ang itinuturo sa Biblia, walang halaga ang personal sa pagsisikap natin o or man sa mga gawa o kaya sa mga religion o sa maaaring makukuha sa mga lugar. Wala kang makukuha sa langit kung sarili mo lang yung pagkakatiwalaan mo. Yung pagtitiwalaan mo. So hindi mo siya kahit gumagawa ka man ng mabuti, kahit sumasali ka sa religion. Oo, kasi sa nangyayari, kung halimbawa, let's say na gano'n, so inaano ko lang natin ako ng mga Bible study, nag-share ako ng mga bagay na ano ko, pero hindi ko Yung kasi yung grace ng Panginoon kasi hindi mo siya walang walang kapalit. Hindi mo siya mabibili sa kahit saan. Yun kasi ang gift ng Panginoon sa atin eh. Hindi mo siya mababayaran. So ang sinasabi doon, kasi 'di ba kahit anong kabutihan mo, kahit ang gift kasi ay ang grace kasi hindi natin siya mabibili sa kahit kung saan dahil man is a sinner. Ang tao ay makasalanan. makasalanan. Naririnig mo ba yun? Oo. Opo, Tapos, naririnig ko, opo. Tinapat ko na sa tenga ko. ang sabi doon sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkakasala at walang sinumang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. So walang sino man talagang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil lahat tayo makakasalanan. Kaya hindi natin masave ang sarili natin hindi talaga tayo makasave kung tayo lang. Kailangan ang sabi dito sa Matthew 5 Matthew verse 5:48, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Kunwari yung bibigyan kita ng tubig. Example lang to pupunta ka sa bahay, tapos bibigyan kita ng tubig. Tapos natalsikan siya ng dumi. Sa palagay mo ba, iinumin mo pa siya? Ako? Hindi na. Ganon din yung ng Panginoon dahil ang gusto ng Panginoon ay perfect tayo. Tapos kahit kunting patak lang na ginawa nating kasalanan, na siya, contaminated na yan. Makasalanan ka na talaga. Kahit maliit, kahit malaki yung kasalanan natin. Lahat talaga tayo makasalanan. Yun ang ng Panginoon dahil ang gusto talaga niya, magiging perfect tayo. Yun ang niya. So, sagad na po kayo, sis. Kaya hindi natin maililigtas ang ating sarili dahil ang tinuturo ng Biblia tungkol sa Diyos, God is merciful.